Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayong linggong ito, siniselebrate po natin yung kafiestahan ng Holy Family of Nazareth, Jesus, Mary, and Joseph. Alam ko pong each family is not perfect. And today our church gives us the Holy Family of Nazareth as a model for all of us, bilang isang modelo nating lahat. What can we learn from them as presented by the Gospel of Luke? Ano ang matututunan na natin sa kanila? Dalawang bagay po. Una, the Holy Family teaches us to worship as one family. To worship as one family. Sino po ba din nandito ngayon nagsisimba as buong pamilya, kompleto? Wala po, sina Jesus lang, ang Joseph and Mary. Sila lang. May premyo sana. Kukunin nyo na lang kay Father Knox at Father Herbert. Alam nyo, kaugalian ng mga Hodyo ang magpunta sa templo. Meron silang 3 fiesta na kailangang pumunta. Ano to? Ito po yung Passover. Una. Pangalawa is Pentecost. At ang pangatlo ay Feast of Tabernacles. So, ang mga Hodyo pumupunta sa Jerusalem, sa templo ng Jerusalem, para sa mga piyestang ito. Sa gospel natin, ang nangyari po, ito yung kapiestahan ng Passover. Passover. So, Mary and Joseph and Jesus, Mary and Joseph, dinala nila yung bata sa templo. Hindi nila pinadala, ha? Kasama sila bilang isang pamilya, magkakasama. Hindi sinabi ni Jose na, uy, mauna ka na. Hindi rin sinabi ni Maria na, mauna na kami anak, sunod ka na lang. Hindi. As one family, sila'y pumunta. And I believe this is a good reminder to all of us na isa sa mga role ng parents ay actually ang i-introduce ang bata sa Panginoon. Mahalaga po na makilala ng isang bata ang Diyos. Na makikita ng bata na ang magulang ay may kinikilalang Panginoon. Mahalaga po yan. Hindi po nagsisimba mag-isa. Hindi po hiwa-hiwalay. Pangit pong pamilyang nagsisimba, nandito yung anak, nandun yung ama, nandun yung nanay. Diba? Pangit tingnan. Pangit po tingnan. As is said nga, a family that worships together stays together. Stays together. Sana magawa natin to. Mahirap pong gawin to kasi minsan yung anak busy sa trabaho, yung nanay naman busy sa ibang bagay. Minsan hiwa-hiwalay. Ako 9 o'clock, yung isa 6 o'clock, yung isa hindi. Walang schedule. Walang schedule. And today, the Holy Family reminds us of the necessity na turuan natin ang kabataang magsimba. Of course, isama natin bilang isang pamilya. Bilang isang pamilya. Pangalawang bagay, parental shepherding. Mahalaga to. Parental shepherding. Nung mawala si Jesus, ang ginawa ni Maria at Jose ay they looked for Him. Hinanap nila. Hindi pinabayaan. Hinanap nila. Alam niyo, ang daming bata ngayon, 12:00 na ng gabi. Nasa daan pa, hindi hinahanap ng magulang. Anak ng anak. Tapos, hindi mabantayan. Mas mabuti pa yung inahing manok. Pag madilim na, nilililiman yung mga sisiw. Pero ang tao, minsan di hinahanap yung anak. Di hinahanap yung anak. Ngunit si Maria at Jose ay talagang hinanap nila. At ano pang ginawa ni Maria at Jose? Pagkahanap nila sa bata, nung matagpuan nila si Jesus, anong sinabi nila? Anak, ba't mo ginawa to? Di ba? Ibig sabihin,
Kinorek po nila. Mali po yung ginawa mo. Anong tawag doon? Disiplina. Disiplina. Pag nagkakamali po ang anak, iko-correct natin. Hindi hayaan kasi aakalain niyang tama yung ginagawa niya. Pero, kinorek ni Maria to si anak, ba't mo ginawa to sa amin? Ibig sabihin, mali po yung ginawa mo. Mali po. Parental shepherding. Disiplina. Alam niyo, nung nasa seminary ako, high school, ang mga bata medyo pasaway yan pag high school. May mga times na pag nagkakamali kami, pinapunish kami. Pero yung punishment, hindi siya purely punitive. Yung pahirap, hindi. Formative po siya. Ano po yung punishment minsan? Minsan, sasabihin ng rector, wala po kayong outing ng 2 Saturdays. Naku, mahirap na yun. Kasi lumalabas kami Saturdays lang ng hapon hanggang 5 o'clock. 1 to 5 o'clock. So, mawalan ka ng outing ng 2 beses. Naku. Much more pag 1 buwan. At hindi lang yon, hindi lang walang outing. Hindi lang walang outing, pagkatapos ng siesta, instead na maglalaro kayo ng basketball, dahil recreation na, aba kayo po ay mag-groundwork. Nako, andun kami, yung iba na naglalaro ng basketball habang kami ay nag-groundwork. So sinasabi namin, ay wag na nating ulitin to. Yeah? Natututo yung bata. Formative siya. Nakatulong pa. Nakapaglinis ng ground. Diba? Nakapaglinis ng ground. Disiplina po ang tawag dyan. Binibigyan natin ng order ang kanyang buhay. Ito ang tama, ito ang mali. Ito ang tama, ito ang mali. Sa buhay daw ng isang bata, mayroon akong narinig na advice na sa buhay daw magulang, mayroong 3 C's na kailangan. Ano ito? Control, coaching, and may part ng buhay na consultant na lang tayo. Control is, may mga panahon na yung bata, hindi pa pwedeng mag-decide. Diba? Kasi yung bata, hindi naman iniisip kung anong means nila. Nanay, gusto kong mag-aral sa Harvard. Nako, elementary yun, high school. So, parents have to decide. Yan po ang ibig sabihin ng control. May mga age, part ng buhay ng bata na kailangan ang control. Pero pag medyo na nagkakaedad ng bata, let's say college, medyo rebelde na yan. Diba? Pag inan mo, hindi na pwedeng control. Ang kailangan na daw, coaching. Turuan mo. Ito anak, ito anak. Ito. At mahalaga dyan ang experience, di ba? Ito. Sabi nga, papunta pa lang ako, yung magulang ko pabalik na. Ibig sabihin, marami silang alam. Marami tayong alam na pwedeng ituro sa bata. At ang pangatlo po ay consultant na lang tayo. Pag nag-asawa na yan, we don't decide for them. We don't decide for them. We help them. And so they consult from us as parents. As parents. Ngayong araw na ito, 2 bagay po ang pwede nating matutunan sa Holy Family. First, never forget to worship as one. Magsimba bilang isang pamilya. Magdasal bilang isang pamilya. And secondly, parental shepherding. May role po tayo na hubugin ang mga kabataan.